sa ilang interview tungkol sa 70-30 na modus kung saan mahigit 70% ng halaga ng assessment na binabayar taxpayer ay nabubulsa ng mga taga-BIR at halos 30% na lamang ang may resibo at napupunta sa malinaw ay ito. Mayroong umiiral na mga modus sa BIR na nakumpirma natin dahil sa mga nakuha nating mga impormasyon. Ito pong sumusunod ang letters of authority, ang multiple LOAs. Ang una pong modus base sa mga report sa atin ay ang pag-issue ng multiple LOAs within a taxable year or succeeding taxable years. Naranasan daw po ito ng mga taxpayer mula sa Quezon City na Jurisdiction and Revenue Region number 7A kung saan sa loob ng 6 na buwan, 4 na LOA ang inisyu sa kanya. Ikinwento na rin po ng isang sender na 4 na beses na siyang nagkaroon ng LOA mula sa BIR Lawag, tig-2 para sa kanilang mini grocery at kainan. Isa lang siyang pangkaraniwang negosyante na nagsusumikap para sa pamilya at sa 3 nilang anak. Utang sa bangko ang kanilang pinambayad sa BIR. Ang isa pa ay bloated or unsupported assessment, Mr. Chair. Bukod po sa multiple LOAs, mayroon din pong lumalabas sa mga report sa atin tungkol sa bloated na halaga ng tax assessment na walang basihan. Ang report po sa atin ay nag-offer, halimbawa ang BIR examiner sa City of Manila, na isettle ang LOA sa halagang 400,000 all-in dahil hindi sila pumapayag sa hinihinging lagay, naglabas ang examiner ng assessment na umabot ng 13 milyon o 13 million pesos. Ang nakakapagtaka raw dito dahil ang gross sales lang ang nagnegosyo ay 12 million pesos. Hindi pa nababawas sa expenses pero mas malaki pa ang assessment kaysa mismong kinita. Wala ring sapat na suporta o basehang dokumento ang pinapakitang computation. Isang negosyante rin, Mr. Chairman, ang nag-report ng kanyang naranasan kung saan ang original assessment amount niya na umabot ng milyon ng halaga ay na-negotiate niya na bumaba hanggang 500 hanggang 800,000 na lamang. Sa halagang ito, 100,000 lamang ang may resibo at ang balanse ay sa bulsa na napupunta. Ang problema raw, taon-taon na siyang may LOA dahil pumapayag siya sa settlement na lamang. Naging cycle na po tuloy ang extortion. Meron pong nabanggit kanina rin po ang ating kasama si Senator Tulfo, yung po sa scheme, yung 70-30, minsan po ay 75-25 pa. Nabanggit ko na po sa ilang interview tungkol sa 70-30 na modus kung saan mahigit 70% ng halaga ng assessment na binabayar taxpayer ay nabubulsa ng mga taga-BIR at halos 30% na lamang ang may resibo at napupunta sa kaban ng bayan. May report din po sa atin sa negotiation pa lamang ay nakaset na ang compromise amount kung saan 20% to 30% lamang ang para sa gobyerno at ang remaining portion ay paghahatian na ng examiners, supervisors at higher-ups kung gaano kataas umabot ang kickback. Yan po ang dapat nating alamin. Ang isa pa ho ay extortion in the guise of compromise. Naranasan na isang korporasyon sa Bulacan ang modus na extortion in the guise of compromise. Sa impormasyon na nakarating sa amin, ang tax examiner ang mismong nag-aalok ng mas mababang halaga para sa 30 milyon na deficiency na inoffer na 1.2 million na lamang at 800,000 for the boys at 400,000 ang nasa resibo. Mas malaki po ang kickback kaysa sa resibo. Sa isang report natin, lantaran na tinatanong isang examiner kung magkano ang budget. Malaki o maliit ang isang negosyo, target ka ng BIR at pareho po mga kwento ng mga business owners na ito. Nagagamit ang LOA sa harassment, coercion at pilit na negosasyon. Ang negotiation ay hindi upang ma-resolve ang tax deficiency, kundi ito ay upang masigurado ang halaga na mapunta sa kanila. Sa halip na tulungan natin ang ating mga kababayan na lumago ang negosyo, ginigipit pa ang pinagkakakitaan. Takot din po ang ating mga kababayan na magsumbong sa BIR offices dahil sa pangamba na mas lalo sila pag-iinitan at gipitin. Mr. Chairman, sabi nga po nag-email sa akin ng kanyang LOA experience
ay dalawang klase daw ang tax natin ayon sa BIR. Ang unang klase, magkano sa BIR, at ang pangalawa naman, magkano ang sa amin. Nakakalungkot po na mula sa isang malaking ahensya gaya ng DPWH hanggang sa isang bureau katulad ng BIR, kanya-kanyang scheme, modus at kanya-kanyang scam na ang ating mga kababayan. Nagsimula sa floodgates, ngayon naman po ay LOA naman po. Mr. Chairman, we have to stop this culture of corruption that is now plaguing this country. Mr. Chair, maasa po ako na magiging ng committee na ito upang matigil na itong ganitong pang-aabuso sa ating mga kababayan. Makikinig po tayo at maghahanap ng mga kasagutan at solusyon. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Senator JB. Point of clarification lang, are all or some of these narrations in affidavit forms? On Mr. Chair, affidavits? most of them are sa mga emails that were sent to my office. We will be submitting the same to the committee. Kasi alam nyo naman, you and I know na dalawa yung aspects ng mandate ng Blue Ribbon, di ba? Inquiry in aid of legislation, yung sa accountability of public officers, and investigation. The other aspect could lead us to filing criminal complaints, no? Administrative and criminal complaints against those who may be held accountable for their action. So kaya ako tinanong kung naka-affidavit form or if at all, kung mako-convert natin into affidavit or sworn statements yung mga narrations. Kasi these are damning narrations, di ba? Or experiences. Yes, we will do our best, Mr. Chair. As you all know, lahat naman ng tao, mostly businesses are afraid. Takot talaga sa BIR. Lahat naman tayo, kahit takot sa BIR eh. So we will do our best that we will be able to submit some in affidavit form, Mr. Chair. Para magkaroon lang ng, para maging admissible lang. Same thing with this some other time. Yes, Vice representation. Chairman. Same thing with this representation, Mr. Chair. We will ask these people because they just sent emails. Some of them are like cooperatives. We will communicate with them to send us affidavits, Mr. Chair. So that Or we can- may invite them, para dito I sila don't think mag-testify. they will be interested in coming over, Mr. Chair. Because sabi nga po ni Senator JB, kinakatakutan po ang BIR. Mas takot pa po ang mga negosyante sa BIR kaysa sa mga NBI, police. Makakita lang po ng BIR, nagsasara na po agad ng tindahan, ng bahay. How much more pupunta dito face to face, tuturo ito mga ito. So, I don't think, Mr. Chair, they'll probably submit an affidavit, Mr. Chair. Yeah, for the information of the body, I personally invited Attorney Kim Menares to join us this morning. Wala tayong invitation sa kanya eh. So in-invite ko siya kasi she stayed in the bureau, I think for the longest time, full 6 years under the term of former or the late President Aquino. And I thought na she could help us shed light or even enlighten us. Bigyan tayo ng parang walkthrough do sa process on how laws are issued hanggang sa termination. Paano nagko-conclude? Tapos ano yung pakinabang ng gobyerno out of the laws issued and other issuances like MOs, di ba? Merong mission order and other activities like the formation of task forces. So gusto nating ma-account ano ba yung accomplishment. We don't really care that much kung ilang task force yung kinrate nyo, pero dapat merong output, hindi ba? Natural lamang. So, with that, with your permission, with your indulgence, Mr. Senate President, Senator Tulfo, may well, teka muna. Meron ba kayong opening? Resolution 180, Senator Erwin Tulfo, and the author of Resolution 201, Senator Sherwin Gatchalian. So, thank you, Mr. Chairman. The Vice Chairman is recognized. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat. Today, this Blue Ribbon Committee convenes to confront a matter that strikes at the very core of public trust and governance. The misuse and abuse of the Bureau of Internal Revenue's letter of authority and mission orders. Instruments that by law should protect the integrity of our tax system, but which have reportedly become tools for harassment, coercion, and worse, extortion.
For years, small and big businesses mula po sa maliliit na family convenience store hanggang sa malalaking korporasyon have raised serious concerns recently. Many claim that they were subjected not to fair tax assessment, but to pressure, intimidation, and questionable demands in exchange for the withdrawal or softening of tax investigations. Kahit po ang mga international companies, hindi na ninyo pinatawad, pinatos na ninyo. Itong mga kumpanya na ito na nagdadala ng trabaho, teknolohiya at pamumuhunan sa bansa ay hindi raw nakaligtas sa ganitong uri ng pang-aabuso ayon na rin mismo sa iba't ibang foreign chambers of commerce dito sa ating bansa at mismong ang kanilang mga ambassador. Let me be clear. The purpose of the letter of authority and mission order is to ensure that taxes owed to the government are collected properly, transparently, and lawfully. Hindi ito dapat gamitin bilang sandata ng pananakot o instrumento ng korupsyon. Unfortunately, only 2% of the total tax collected by the BIR from the business sector came from LOAs or mission orders. The 98%, ladies and gentlemen, from voluntary tax payments by the businesses. So ibig sabihin, Mr. Chair, 2% lamang ang pumapasok sa kaban ng bayan sa total tax collection. Yung the rest, 98% voluntary. So where did the rest of the collection go from these instruments? Eh di po sa bulsa ng mga examiner, RDOs at regional directors. Ganito po yung modus, Mr. Chair. 25% lang ng koleksyon kasi napupunta sa gobyerno yung may resibo. 75% goes straight to their pockets. If these complaints are true, then we are looking at systematic abuse that harms not only individual taxpayers, but also the nation's business climate and international reputation. Kapag nawalan po ng tiwala ang negosyo, local man o foreign, nawawala rin po ang trabaho, nawawala ang kita at oportunidad para sa ating mga kababayan. Today, this committee will seek the truth, Mr. Chair. We will examine how LOAs and mission orders have been issued, enforced, and allegedly exploited. We will ask hard questions. We will demand clear answers. And we will hold accountable anyone who has betrayed their sworn duty to serve with integrity. Our goal here is simple: to restore trust, protect our taxpayers, and ensure that public power is never, ever again used for private gain. Maraming salamat po. That's all, Mr. Chair.